Wala rin tinatago kaya humarap sa Independent Commission for Infrastructure sina Congressman Arjo Atayde at Dean Asistio. Isinasangkot sila ng mag-asawang Diskaya na umano'y kumikbak sa flood control projects. Para bigyan ng mukha ang balita, live mula sa Taguig, si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, anong sinabi nila sa pagharap sa ICI? Pops J, itinanggi ni na Congressman Arjo Atayde at Dean Asistio na nakatanggap sila umano ng mga kickback mula sa mga flood control projects ng pamahalaan. Yan ang kanilang ipinaliwanag sa pagtinig na isinagawa ngayong araw dito sa ICI. Wala po kami tinatago, hindi ako magtatago, hindi ako iiwas, hindi ako lilipad ng ibang bansa. I am here to thoroughly go through the investigation to fight for my innocence po and Naging emosyonal si Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde pagdating pa lang sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Voluntaryo raw siyang pumunta rito para magpaliwanag at tumulong sa investigasyon. Matatandaang sa Senate Blue Ribbon hearing noong September nang pangalanan si Atayde ng government contractor na si Pacifico Curly Diskaya na umano'y tumanggap ng 10 to 25% kickback sa mga flood control projects. Pati ang ama niyang negosyante na si Art Atayde nadawit din bagay na dinepensahan ng kongresista. Again, it's all hearsay po sir kasi until now, as I said, baka mas mabuti po bago po magturo, bigay po muna sa akin yung ebidensya laban sa akin. Pero ang pagharap niya sa ICI, idinaan sa executive session. Ganon din si Caloocan 3rd District Representative Dean Asistio. Layon daw ng pagpunta niya sa ICI na maiwasan ang aniyay judgment by publicity. Inamin ni Asistio na nakasama niya si Curly Diskaya noong November 2024 sa isang awardee ng AFP dahil ito ang nag-present ng award at hindi na nasundan ang pagkikita nila. Kaya itinanggi niya ang akusasyon ni Diskaya na kasama siya sa mga tumanggap umano ng porsyento sa mga proyekto ng DPWH. Yes po, wala naman po dapat itago kaya lahat po sinabi natin. Pops J, ayon sa dalawang mambabatas, handa silang muling humarap sa ICI kung muli itong ipatatawag. Pops J. Arles, bakit humarap sa ICI sina Atayde at Asistio? Pinatawag ba sila nito? Pops J, ayon sa dalawang mambabatas, voluntaryo ang kanilang pagdating dito sa Independent Commission for Infrastructure, no? Ayan daw ay para linisin ang kanilang mga pangalan at paliwanag ang kanilang panig ng storya doon sa mga naging alegasyon nito ni Curly Diskaya sa Senado noong September 8. Ayon kay Arjo Atayde, no, na kongresista ngayon ng Quezon City 1st District, siya daw mismo yung voluntaryo na pumunta dito at nagbigay pa ng sulat dito sa Independent Commission for Infrastructure. Kasi nga pati yung ama niya raw na si Art Atayde isinasangkot na nga rito. Kaya nais niya daw na malaman at makatulong kung paano nga ba dito sa Independent Commission for Infrastructure. Arles, bakit naging executive session ang nangyari? Hindi pa ba ito sakop ng sinabi ng ICI na magkakaroon sila ng live streaming sa mga hearing? Kasi alam mo, no, nitong Biyernes lamang nakumpirma nga ng ICI yung guidelines nito, no, inilabas na nito sa publiko kung saan nandoon, no, nakasaad na pwedeng mag-request yung mga resource person ng executive session kung ito ay kanilang nanaisin, pero dapat silipin pa ng komisyon kung paano nga ba mangyayari ito, kung papayagan ba nila o hindi, o kung sensitibo ba yung mga impormasyon na kanilang idadivulge. No? Pero ayon kay Atayde, at least pagdating niya palang Pops J, si ICI daw mismo ang nagtanong kung gusto daw ba nito ng executive session or hindi. So ayun ang kanyang pinili, though si Asistio ipinaliwanag niya naman na ayaw niya daw ng public hearing o isa publiko ito dahil baka daw ma-implicate yung ilang mga pangalan at magkaroon nga ng trial by publicity. So mas maayos daw ito para sa kanyang pananaw. Arles, ano naman ang reaksyon ng ICI sa naging depensa ng dalawa? Kukunin ba nila itong mga witness kung sakali? Pops J, ilang minuto pa lamang ang nakalilipas mula ng kinumpirma nga ng ICI, no, na hinggil sa budget insertion at mga irregularidad sa mga flood control projects ng pamahalaan. Actually, Pops J, medyo malabo pa ng impormasyon dahil ayon kay Atayde, ICI ang nagsabi na magkakaroon ng executive session, pero ayon doon sa notice or sa press release ng ICI, yung dalawang mambabatas daw mismo yung nag-request ng executive session. So may mga impormasyon pa, Pops J, na kailangan tayong linawin sa ICI at bukas may aasahan tayo ng mga bagong resource person na kapwa mambabatas at ang mga yan, pagdinig ay magiging executive session ulit kagaya ng ngayong araw. Arles, may update ba dun sa mga inirekomenda nilang makasuhan? Madaragdagan pa ba ito?
Kagaya ng paulit-ulit, Pops J, na sinasabi ni ICI Chairperson Andres Reyes, there is more to come at marami pa din na mga impormasyon ang sinisilip nito, kagaya na lamang ng mga dumating dito kahapon na 95 na mga boxes na naglalaman ng mga impormasyon sa hinihinalang 28 flood control projects na ghost daw na ate sa iba't ibang mga bahagi ng Pilipinas. Mayroon sa Albay, mayroon sa Maynila at iba pang bahagi ng Pilipinas. Kaya maaaring asahan, Pops J, na sa mga paparating pang-araw may mga bagong case recommendation na ipapasang ICI sa Ombudsman. Arles, yung mga video ni Zaldico na inaakusahan yung mga opisyal ng gobyerno, sisilipin din ba ito ng ICI? Pops J, actually naninindigan ng ICI na kailangan umuwi ni dating Ako Bicol Party List Congressman Zaldico at panumpaan ang kanyang mga naging pahayag doon sa video. Isa kasi, Pops J, na mahalaga daw na matignan yung pagiging legitimate nitong video ni Zaldico, na dapat daw hindi ito tampered o pineke nang sa gayon itanggapin ito ng korte. Pero sa ngayon, na ini-upload lamang ito sa internet at yung mga alegasyon doon lamang inilalabas, mas mainam daw talaga na humarap itong si Zaldico, manumpa at panindigan ang kanyang mga naging pahayag. Maraming salamat, Mobile Journal Arles de los Santos.